Ngayong araw nga ay gagawa ako ng sweet chili sauce. So ayan mga mi, ako na talagang gumagawa ng mga sawsawang ko. Dahil nga may tinda tayong siomay, kailangan natin ng chili sauce. Dahil ito nga yung nagpapasarap sa siomay. Ito nga mga mi yung ginagawa ko sa bawang. Hinahati ko sa gitna dahil mabilis nga yung paghimay nito pag ganito yung nga yung process mo ng pagbibiyak ng bawang. Dahil ito nga yung mahirap sa paghihimay. Chili garlic nga pala to mga mi. 3 buong bawang nga yung nilagay ko dito mga mi. Ayan, marami rin ako ditong sili na ilalagay. So ayan mga mi, tansya-tansya na lang nga itong ginagawa ko dahil matagal ko na nga itong ginagawa. Ako talaga ang gumagawa sa mga sauce ko. Pag ganito kasi mas marami talaga akong magagawa kaysa bibili ako sa tindahan. Kung napapansin nyo, yung sili ko ay matagal na nga to, nasa chiller lang dahil hindi ko nga to nagawa at ilang araw nga akong hindi nakapagtinda, ngayon ko nga lang nagawa. So katapos ko nga mahugasan yan mga mi, yung sili hinugasan ko talaga yan para malinis. Ayan, ilalagay ko na siya sa food processor. Ayan, igigiling na siya. So ito na nga yung magiging outcome niya mga mi dahil napakatalim nga niyan yung ilisin na yan. So ayan, ganyan talaga yung magiging outcome niya, napakaganda talaga. Walang halong chemical, that's organic, charot. So ayan mga mi, naglagay na nga ako dito ng kawali. Ayan, yan talagang pinaglulutuan ko at saka mantika. Paiinitin natin mga mi yung mantika. Ganito talaga ako gumawa ng chili garlic. Bumubula-bula na nga dito yung mantika at isasalang na nga natin dito yung sili na ating kanina na blend. Kailangan ihinaan natin yung apoy kasi mainit na nga masyado yung mantika dyan at baka nga masunog din yung ating sili. Hindi na yan matatawag na chili garlic. Chili garlic sunog na, charot. What? Hahalu-haluin lang natin yan hanggang sa maano kasi baka yung baba masunog. Pero mahina lang yung apoy natin. Nilalagyan ko talaga yan mga minang suka dahil nasa labas nga lang yan. Para matagal nga rin yung buhay niya. Kahit nasabihin natin na ano na siya sa mantika, nilalagyan ko pa rin yan ng suka. Huwag natin kakaligtaan na hindi talaga siya mahalo pag nilagyan mo na ng mga ingredients. So dapat ganyan lang yung apoy niya. Nilagyan ko yan ng mga ingredients. Hindi ko na po pa nakita. Ganyan po yung magiging texture niya mga mi. Ayan, napaka-perfect na po ng ating chili sauce. Ang una ko nga gawa nito ay hindi ko talaga ma-perfect siguro ngayon dahil matagal na nga akong gumagawa kaya ganito na nga yung magiging texture niya at ganito na nga siya kaganda. Dati kasi nasusunugan din ako.